Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ito ang inyong kaibigan si Bench Garcia at kayo po ay nakikinig ng ang maayong balita para sa lahat o ang magandang balita para sa lahat. Mga kaibigan ko na tagapakinig, espesyal po ang ating edition po ngayon. Ito po ay series ng Winds of Doctrine. Ibig sabihin po, ito po ay ipapakita natin, iprepresent natin ang iba't ibang mga doktrina na hindi naman po sa atin. At ito ay naglabasan lamang pagkatapos po na mawala ang ating mga pioneer. Kaya nga po, ang ating series po ngayon na ito ay napaka-espesyal sapagkat ating titingnan, bibigyan ng mga komentaryo itong mga naglabasan na mga propeta, itong mga naglabasan na may iba't ibang mga tinuturo. Kaya nga po, sa iba po, sa mga tagapakinig po natin na may mga request, no, kung anong doktrina po, particular na mga doktrina ang ating bibigyan ng komentaryo, i-post nyo lang po, inyo pong ilagay sa comment para po ating masagot iyaan sa mga susunod po natin na mga episode. Sa ngayon po na episode, atin pong titingnan ang mga bagay-bagay po na kailangan po natin unawain sapagkat ating titingnan itong Winds of Doctrine commentary, no? Tungkol sa isang grupo naman ang ating titingnan na bibigyan ng komentaryo sapagkat marami tayong kaibigan na mga kasama nito at gusto nila malaman kung ano ba talaga at sila rin po yung nagtatanong. Nabanggit niya na ang tao ay ginawa sa larawan ng Diyos. Kaya siya ay tinawag na anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang tao lahi ng Diyos. Acts 17:29. Sa ating mga tagapakinig, no, maaaring maniwala tayo kung una nating titingnan itong teksto na to. At maaaring sumang-ayon tayo sa sinasabi na kanyang iniisip na tama ang kanyang pagkaunawa. Ngunit mga giliw nating mga tagapakinig, ito yun. Ang kasulatan ay walang pribado na interpretasyon. Ibig sabihin mga kapatid, ating mga tagapakinig, yung kasulatan ay hindi pwedeng interpret lamang na private interpretation mo lang o kung ikaw lang ang nakakaunawa ng ganyang pagkaunawa. Kaya nga ating bubuksan iyan at wika pa niya, idagdag natin yung isa sa mga sinasabi niya pa. Ito ang sabi niya, ito bro, ang lahi umuugnay yan sa likas. Subalit bakit ginamit ng Biblia ang lahi? Sapagkat pinatutunayan na tayo ay tao, subalit tao ay nasa binhi ng Diyos. Basahin mo bro at unawa. Yan ang sinasabi niya, no? Nasa binhi. Ay, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya nung nasa binhi, pero sa tingin ko, ang pagkaunawa ko dito ay likas ang tinutukoy niya o yung nature, no? Kaya nga, ating uunawain at kailangan, tingnan pa natin yung iba pang mga statement. Isa pa sa statement, sinasabi niya, basahin mo ang talata at ipaliwanag mo sa akin kung ano ang totoo sa talata. So, yun nga po, sunod-sunod, Kaya nga ipapaliwanag natin, kailangan siguro na, binigyan natin ng special na time, para ipaliwanag sa kanya kung ano ang sa talata. Hindi pribadong interpretasyon, kundi kung ano yung nakasulat sa talata. Sila rin ang nag-request, na ipaliwanag sa kanya, kung ano ang totoo sa talata. So, ibig sabihin, lumalabas na siya mismo ay hindi siya confident doon sa pagkaunawa niya o open-minded pa siya diyan sa talata na yan. Pero mas maganda yung ganyan na open-minded tayo kasi baka mamaya, mali pala yung ating naunawaan. Sumunod na nagsalita ay yung kanyang anak, Ang sabi, kung lahing tao ka ba, wala kang likas ng tao? Malinaw naman yan. Lahi ng Diyos. Alangan naman
may kalahi kayo pero hindi pala kayo pareho ng likas. So ito, na-establish natin na ang pagkaunawa nitong mag-ama na pagkalahi, ito ay tumutukoy sa likas. Kaya iyan ay ating bubuksan at ating titingnan kung yan ba ang sinasabi ng Biblia ayon sa talata na kanilang ibinigay. Idagdag na rin natin, hindi lang yung ama yung nag-request, pati yung anak, ni-request niya, sige nga, paliwanag mo nga ang Acts 17:29. Okay, papaliwanag natin yan, Acts 17:29. Kung yan ba ay likas, no, o lahi, yan po ba? Tingnan natin. Ngayon, sasagutin natin yung kanyang pahayag. Ang lahi umuugnay sa likas. Subalit, bakit ginamit ng Biblia ang lahi? So, sasagutin po natin. Una, titingnan natin yung mali at yung ating sagot doon sa tanong. Mali, ang pahayag na ito ay tila nagkaroon ng hindi tamang interpretasyon sa salitang lahi o at likas o nature. No? Ulitin ko, ang pahayag na ito'y tila nagkaroon ng hindi tamang interpretasyon sa salitang lahi at likas. Ito ang aking tugon. Diyan. Sa Biblia, ang lahi, sa Griego, genus, ay madalas tumutukoy sa etniko o genealogiya na pinagmulan. Hindi sa banal na kalikasan. Ulitin ko. Sa Griego, ang lahi o genus ay madalas tumutukoy sa etniko o genealogical na pinagmulan, hindi sa banal na likas. Sa unang Pedro 2:9, ngunit kayo'y isang lahing hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang kapurihan niya sa tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ang salitang lahi dito ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na pinili ng Diyos, hindi sa kanilang kalikasan. Sa Gawa 17:26, mula sa isang tao ay ginawa niya ang lahat ng lahi ng tao upang manahan sa ibabaw ng buong lupa. Ang lahi dito ay tumutukoy sa lahat ng tao na nagmula sa isang tao kay Adan. Ipinapakita na ito ay genealogical na konsepto. Okay? So, ating nakita na hindi ito umuugnay sa likas ang lahi. Ngunit, sa interpretasyon na pribado niya, ay ito ay umuugnay daw. No? Umuugnay daw. Isa pa, sa pahayag niya, pinatunayan na ang tao ay, sabi niya, pinatutunayan na tayo ay tao, subalit tao ay na sa binhi ng Diyos. Hindi ko alam ano yung sinasabi niyang nasa binhi ng Diyos, pero no, mali pa rin, no, kung ating susundan yung kanyang sinasabi. Nakita niyo po, mali-mali yung kanyang sinasabi. Ang pahayag na ito ay maaaring magdulot ng maling pagkaunawa na ang tao ay naging literal na bahagi ng pagka-Diyos dahil sa binhi ng Diyos. Kaya napakalaking mali. Kaya ang ating sagot,
sa kanyang maling pahayag, sa Biblia, ang binhi o sa Grego, sperma, ay tumutukoy sa espiritual na pagsilang o rebirth. Hindi literal na pagiging Diyos. Kailangan nyo ng teksto. Unang Juan 3:9. Okay? Nakita nyo dyan, yung Grego. Walang sino mang ipinanganak ng Diyos ang nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Siya'y hindi maaaring magpatuloy sa paggawa ng kasalanan sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Ulitin ko, ang binhi sa Grego dito ay tumutukoy sa espiritual na pagbabago na natanggap ng mga ipinanganak ng Diyos, hindi sa pagiging literal na Diyos. Nakita nyo na mga tagapakinig kung gaano kamali ang kanyang binibitawan na mga salita. Sa John 3 verse 3, sa Grego, tingnan natin yan, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak na muli ay espiritual na pagsilang. Hindi pisikal o literal na binhi na ini-emphasize ng nag-post. Isa pa na kailangan nating unawain sa kanyang pahayag, sabi niya, basahin mo at unawain. So, natin, kasi binasa natin, inunawa natin. Yung kanyang mali na sinasabi, ang pahayag na ito ay tila nagpapatunay na ang tao sa pagiging anak ng Diyos ay nagiging bahagi ng pagka-Diyos. Kaya nga ang sagot natin, sa Biblia, ang pagiging anak ng Diyos ay isang espiritual na estado na binigay sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa pagiging literal na Diyos. Sa Galatia 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang anak ng Diyos sa Grego ay nagpapakita na ang pananampalataya kay Kristo ay susi sa pagiging anak ng Diyos. Sa Roma 8:14, sapagkat sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila'y mga anak ng Diyos. Ang pagiging pinapatnubayan ng Espiritu ay nagbibigay daan sa atin upang tawagin na mga anak ng Diyos. Sa kabuuan, habang ang tao ay maaaring maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at makabahagi sa katangiang moral ng Diyos, sila ay hindi nagiging Diyos. Ang konsepto ng lahi at binhi ng Diyos sa Biblia ay nagpapahiwatig ng espiritual na pagbabago at bagong kapanganakan. Hindi literal na nagiging Diyos. Ang Diyos ay nag-iisa at walang katulad. At si Jesus ay natatanging anak ng Diyos. Kaya ang mga implikasyon na nagpahayag ay hindi ganap na umaayon sa pananaw ayon sa aral ng Biblia.
Okay, so, yung kanyang pahayag, kung lahing tao ka ba, wala kang likas ng tao, malinaw naman yan. O, lahi ng Diyos. Alangan naman, may kalahi kayo pero hindi pala kayo pareho ng likas. Iyan ang sinabi ng anak. Kaya kailangan i-correct natin sa tamang konteksto para maano natin ating iisa-isahin at hihimay-himayin. Una, yung mali doon sa kanyang pahayag. Ang pahayag ay nagsasaad na kung ang tao ay lahi ng Diyos, dapat silang magkapareho ng likas o nature. Ngunit ang salitang lahi sa Biblia ay madalas tumutukoy sa pinagmulan o relasyon, hindi sa literal na kalikasan. Isa sa tugon ko pa doon sa mali na inano niya, sa akin na pananaw, ang pagiging lahi ng Diyos ay tumutukoy sa espiritual na relasyon at pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pagkakaroon ng parehong banal na kalikasan tulad ng Diyos. Sa unang Pedro 2:9, ngunit kayo'y isang lahing hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanaganan. Ang salitang lahi dito ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na pinili ng Diyos, hindi sa kanilang literal na likas o kalikasan. Sa John 1:12-13, ngunit sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa kanila na naniniwala sa Kanyang pangalan, ibinigay niya ang karapatan maging anak ng Diyos. Mga anak na ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kagustuhan ng laman, ni sa kagustuhan ng tao, kundi ipinanganak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa espiritual na pagiging anak, hindi sa literal na pagiging Diyos. Sa kanya pang pahayag, alangan naman may kalahi kayo pero hindi pala kayo pareho ng likas. Yan kanyang maling pahayag. Ang pahayag ay nag-aakala na ang pagkakaroon ng parehong lahi ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng parehong kalikasan. Napakamali po talaga. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo na ang mga mananampalataya ay nagiging lahi ng Diyos sa pamamagitan ng espiritual na kapanganakan muli o espiritual na rebirth. Hindi sa literal na pagiging Diyos sa likas. Ikalawang Pedro 1:4, sa pamamagitan ng mga ito ay ibinigay niya sa atin ang kanyang napakadakila at mahalagang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito, kayo'y makabahagi sa banal na kalikasan, matapos makatakas sa kabulukan sa sanlibutan dahil sa masamang pita. Ang makabahagi sa banal na kalikasan ay tumutukoy sa pakikibahagi sa moral na kahusayan ng Diyos, hindi sa literal na pagiging Diyos. Sa Roma
8:14 hanggang 17. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila'y mga anak ng Diyos. Ang Espiritu na inyong tinanggap ay hindi nagpapalagay sa inyo bilang mga alipin upang kayo'y muling matakot, kundi tinanggap nyo ang Espiritu na pag-aampon, na dahil dito ay sumigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, mga tagapamana rin, mga tagapamana ng Diyos at mga kasama tagapamana ni Kristo. Kung tayo'y tunay na magtitiis na kasama niya upang tayo'y luwalhatiin ding kasama niya, ang pagiging anak ng Diyos ay nagpapakita ng relasyon, hindi ng kalikasan. Sa kanya pang pahayag, alangan naman, may kalahi kayo, pero hindi pala kayo pareho ng likas. Gagawan ko po ito ng paliwanag at tugon. Sa aking paliwanag, ang pagiging lahi ng Diyos ay espiritual at hindi nangangahulugan pagkakaroon ng parehong likas tulad ng Diyos. Ang Diyos ay natatangi at walang kapareho. Isa ko pang tugon, ang Biblia nagtuturo na habang ang tao ay maaaring maging anak ng Diyos, sila ay nananatili at hindi nagiging Diyos. Sa Isaiah 45 verse 5, Ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin. Ay walang ibang Diyos. Ang Elohim ay nagpapakita ng natatanging pagka-Diyos ng Panginoon. Sa Deuteronomio 6:4, Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay ang Panginoon ay nag-iisa. Ang YHWH ay nag-emphasize ng kaisahan ng pagiging natatangi ng Panginoon. Sa kabuuan, ang pahayag na lahi ng Diyos ay hindi nangangahulugan literal na pagiging Diyos. Sa Biblia, ang lahi at likas ay may partikular na konteksto at kahulugan. Ang pagiging anak ng Diyos ay espiritual na kalagayan at relasyon sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsilang muli. Hindi sa literal na pagiging Diyos. Ang Diyos ay natatangi at walang katulad. At ang mga tao, bagaman tinawag na maging anak ng Diyos, ay nananatiling tao at hindi nagiging Diyos. Wika pa niya. Sige nga, paliwanag mo ang Acts 17:29. Sabi ng Biblia, sapagkat tayo'y lahi ng Diyos, hindi dapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay tulad ng ginto, pilak o bato na inukit ng sining at imahinasyon ng tao. So, para maunawaan natin, ang talatang ito ay mula sa Gawa 17:29. Madalas gamitin upang suportahan ang idea na tayo ay mayroong kalikasan ng Diyos upang mabisa natin na tugunan ito mula sa pagkaunawa ng tamang pagkakasulat ng salita ng Diyos. Atin itong suriin sa konteksto ng kabuuang mensahe ng Biblia at sa partikular na konteksto
ng pahayag ni Pablo. Una, punta tayo doon sa konteksto ng Gawa 17:29 kasi sinabi ipaliwanag daw natin eh. Ang Gawa 17, si Pablo ay nangangaral sa mga Atenista sa Areopagos. Siya ay nagsasalita sa isang grupo ng mga pilosopo at relihiyosong tao na maraming iba't ibang paniniwala tungkol sa mga Diyos. Ang kanyang layunin ay ipakilala ang tunay na Diyos at ihayag na ang Diyos ay hindi tulad ng mga Diyos na gawa sa material na bagay. O kaya, ay yung inimagine lang. No, na inimagine nila yung tao nagiging Diyos. Yan na doktrina ay napaka-delikado. Sa Gawa 17, 28 hanggang 29, sinabi ni Pablo, sapagkat sa Kanya tayo'y nabuhay at kumikilos, at mayroong tayo gaya ng sinabi rin ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin naman ay Kanyang lahi. Sapagkat tayo nga'y lahi ng Diyos, hindi dapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay tulad ng ginto, pilak o bato na inukit ng sining at imahinasyon ng tao. Ang paliwanag diyan at tugon ukol dito sa pahayag na sapagkat tayo'y lahi ng Diyos. Iisa-isahin natin. Yung mali muna. Ang ilang tao ay maaaring mag-isip na ang lahi ng Diyos ay nangangahulugang tayo ay may parehong kalikasan o essence ng Diyos. Yan ay mali. At ang itutugon ko, ang salitang lahi sa Grego ay genus. Sa konteksto, ito ay tumutukoy sa ating pinagmulan mula sa Diyos bilang mga nilalang niya. Hindi nangangahulugan na tayo ay mayroong parehong kalikasan o esensya ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng isang teksto. Isaiah 64 verse 8. Ito ay Hebrew, no? Iyan ko lang. Ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ay aming Ama. Kami ang putik at Ikaw ang aming magpapalayok. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ipinapakita ng talata na ito na nilalang ng Diyos. Ulitin ko, ipinapakita ng talatang ito na tayo ay nilalang ng Diyos na nagmula sa Kanya, ngunit hindi nagtataglay ng Kanyang banal na kalikasan. Sa Malakay 2:10, wala ba tayong lahat na isang Ama? Hindi ba't isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo gumagawa ng paglililo sa bawat isa sa atin? Na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang. Ang pagiging lahi ng Diyos ay nagpapakita ng pagkakilala sa Diyos bilang ating tagapaglikha at Ama, hindi bilang kapwa Diyos. Isa pa, ang layunin ni Pablo sa Gawa 17:29 sa pahayag na hindi dapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay tulad ng ginto, pilak o bato na inukit ng sining at imahinasyon. Ang layunin ni Pablo ay
si Pablo ay nagpapahayag na ang tunay na Diyos ay hindi katulad ng mga idolo o gawa ng material na bagay. Ang pagkakilala sa Diyos ay bilang ating pinagmulan ay hindi nangangahulugan tayo ay kapareho niya sa kalikasan. Ang paliwanag, si Pablo binigyang diin ang espiritual na katotohanan na ang Diyos ay buhay at espiritu. At ang ating relasyon sa Kanya ay batay sa espiritual na koneksyon, hindi sa material na representasyon. Sa Juan 4:24 sa Grego, kung ating titingnan, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay espiritu at ang ating relasyon sa Kanya ay espiritual at hindi material o pisikal na anyo. Ang pagiging anak ng Diyos, isa pang punto, ang pagiging anak ng Diyos, sapagkat tayo'y lahi ng Diyos, yung pahayag na yan, no? Yung pahayag na yan, sapagkat tayo'y lahi ng Diyos, diyan sila nangadapa na tulisok sa kanilang pag-iisip, no? Ang paliwanag diyan, espiritual na relasyon, ang pagiging lahi ng Diyos ay nagpapahiwatig ng ating espiritual na relasyon sa Kanya bilang ating tagapaglikha at Ama. Hindi ng pisikal na pagkapareho na gaya ng sinasabi nung nag-post na pareho dahil nilalang sa kanyang wangis, laraw. Hindi naman ganun. Tayo, pare-pareho tayo na tao pero magkakaiba tayo ng mukha. No? Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nangangahulugang tayo ay naging Diyos o nagtataglay ng kanyang banal na kalikasan. Sa Galatia 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang pagiging anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, hindi sa literal na pagiging Diyos na gaya ng ini-endorso nung mga nag-post. Isa sa mga gawin natin, dahil sa medyo humahaba na, ay itong konklusyon. Sa kabuuan, ang Gawa 17:29 ay hindi nagtuturo na tayo ay mayroong parehong kalikasan o esensya ng Diyos. Sa halip, ito ay nagpapahayag ng ating pinagmulan mula sa Diyos bilang mga nilalang niya at nagpapakita ng espiritual na relasyon natin sa Kanya bilang ating tagapaglikha at Ama. Ang Diyos ay natatangi sa Kanyang pagka-Diyos at tayo bilang Kanyang mga anak ay tinatawag upang makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod, hindi sa pagiging kapareho niya sa kalikasan. Una nating episode, no, sa Winds of Doctrine natin na segment, sa ating channel. At ngayon, para sa mga katanungan at iba pang mga topiko, maaari nyo lang po i-browse ang ating channel at mag-subscribe po kayo, no, sa ating YouTube at sa ating Facebook para inyong masaksihan ng iba pang mga ganitong content, dagdag kaalaman para sa lahat. Ito po ang inyong host, Bench Garcia, at
Magandang araw sa ating lahat.